Okay. In this video, I'm going to discuss or share to you the other method of drawing the influence line. This time, without the use of equations, displacement na style. And tawagan is the Mueller-Breslau principle. Okay. The basis of the Mueller-Breslau principle is that we can find the influence line for a determinate beam by first removing the restraint caused by the parameter that we want to find the influence line for. For example, kung ang parameter nga imong i-consider is moment, a reaction moment. So, ang baton nimo is i-remove nimo yung restraint. So, instead na fixed nga support, i-allow nimo nga mo-rotate siya. So, mahimo na siyang hinge. I-allow naman nimo siya nga mo-rotate. Anab. And then, pag humanog remove, you displace or rotate the resulting structure by 1 unit. Okay, 1 unit. So if the restraint that is removed is an internal shear or a vertical or horizontal support, then the second step is to displace the structure at that same location. Yeah, it displaced nimo by 1 unit. Yeah. If the restraint that is removed is an internal movement or a rotational restraint, then the second step is to rotate the structure at that same location. Okay. Sample. Draw the influence lines for the reaction at B. Okay. So, ang parameter na to, reaction sa B. So, vertical reaction. Wala may horizontal reaction ng B. Si roller man. So, bale, ang restraint ni is, ang B is, dili siya move vertically kay naman tayo support. So, ang buhaton na ni is, i-remove ni, tapos i-allow na to nga mo-displace ni siya. So, practical nga paggamit sa Mueller-Breslau is inay ba? I-push nimo ning B upward, kaya atong positive reaction kay upward man. I-push nimo upward by 1 unit. Di ba? So, mahitabo, mo-rotate na diri sa C, kay hinge man eh. So, musaka ning B, of course, apil po ng A. So, mana yo? Ana. While kini CDA, dili siya ka-rotate because dili siya mo-rotate ha. Kung mo-move ang A sa taas, so inana. Dili pwede nga mo-move siya nga B, ang C. Di mo na pwede ng CDE na upward because ang EF is fixed man. So steady running EF, dili siya pwede mo-rotate kay fixed man siya. So steady ang EF, steady ra po ng CDE. So ang mo-rotate lang is kini EBC. So mana siya ABC. Ma-displace ang B by 1 unit. So mo niya mahitabo. Okay. Remove the vertical reaction at B and then shift up by 1 unit. Inana. So, kung saan pagkuha sa mga ordinates ni y value sa influence line, 1 man isa. Ang pagkuha sa A, ratio and proportion. Kana ano? Bali, 1:8 niya, y is to 13. Muna ni siya. Kining CDE, EF, steady yan siya, horizontal. Next, reaction sa D. Restraint na po niyo, no? Dili siya ka move vertically. So,
I-remove na nimo, i-push na nimo andi sa upward. What will happen? Of course, inig-push nimo, musaka ni C. Sumana siya. CDE. Pero kaning EF, of course, dili siya mo rotate kay restate mo na dili sa F. Fixed man. Dili siya ka-rotate. So, inig-push nimo sa D upward, ay siya. Ano yung hitabo? And then, since hinge ni, mapiko ra na siya, and then, nana po yung EBC. 1 ang value ani, the others, makuha nimo by ratio and proportion. Okay. Reaction sa F. Take note ha. Oh. Reaction sa F, tanggalon nimo ning support sa F. I-allow nimo nga move upward. Kay supposed to be dili man ta siya ka move kay na may support. So i-push na nimo F, what will happen? So ina nira. Tungod sa hinge, mosabay na sa usa i-push nimo ng F og 1, mosabay ni E. 1 po na siya, no. And then mo-rotate na dayon ni CDA inana as well as ABC. Basta na hinge nga tapad, maapil na siya. Dili kay makana na siya, no. Kana mo-rotate na diha, dili. No? Maapil na siya. So 1 sad ni niya ang value sa C, ang ordinate niya o ang A by ratio and proportion. Bale 1:5, Y:8. And you'll have 1.6. 8/5. That's 1.6. Okay. Moment reaction at F. Okay. Now, we all know sa beam nga kung mag-cut ka og section, cut ka section ha. Tapos mo analyze ka sa left, mo analyze ka left side, ang moment mo is counterclockwise, di ba? Tapos mo analyze ka sa right, it's clockwise. So in this case, ini-cut nimo dire kay moment man no. So i-allow nimo nga mo-rotate, bali hinge na siya ba? Mahimo na siyang hinge. Tapos i-rotate nimo. But since left side mo ka, so ang rotation nimo is ang moment is counterclockwise. So kung imo nang i-rotate counterclockwise, mabaw man na siya kana yan yung tawag. So from fixed, gitanggal nimo ang restraint niya. I-allow na nimo nga mo-rotate. And mahimo na siyang hinge. So pag rotate niya counterclockwise, dili siya ma-rotate, no. Tapos affected ang CDE and also EBC. Na siya rotation na 1 unit. Kumbaga angle between two segments kay ang isa ka segment dire sa F kini man nga side horizontal kana. Kanya kana. Ang acute angle na in between mao na siya ang 1 unit. Now, slope man kay for very small angles, tangent of theta is approximately equal to theta. So kung muna ito theta nga 1 radian, 1 unit, tangent pa niya is 1 ihapon. And tangent is rise over run. So kung 5 ni, 5 sad ni. Kaya 1 unit man ang slope niya. Mo na yung 5 niya. And then the other values by ratio and proportion.
Dayon. Influence lines for shear at point C prime. C prime is 6 meters to the right of C. So, dere, no? 6 meters to the right of C. Now, sa shear, we all know sa shear moment diagram na pag-cut sa section and then you analyze the left side, ang direction sa shear is downward, no? And then ang direction sa shear kung right side ka is upward. So, ang akong style ani is pag-cut nimo dire sa C, ang left side kay downward man. Birahon nimo ba? Murag kini nga segment karon, birahon nimo. Pag bira nimo anang C, naman kay hinge gud maapil ni siya. So, mag-horizontal ni siya karon. 1 unit. Kini sa right side, kung imo na i-push upward kini siya, dili man siya mo-move because dili man nimo rotate ang E. O kay fix man ning F god. So bisan saon nimo nag-push upward kana na point, dili nimo rotate nga mao ana. It's impossible because ang imong EF is fixed. So therefore, steady ra ni na point. Ang sa left side mo imo daog amo displace downward siya. So kini na segment karon magdunga na sila. Tag 1 unit siya. Kani mo move pa na siya down and then ang EBC maana siya. So mo ni ang displacement niya. Now, break beam and displace halves by 1 total. Bali ang kining 1 unit ani is vertical distance between katong cutting points ba kana o kanina point 1 yun na siya. Ano sa this side kini nga segment rigid due to the fixed end. So di gini siya ka move. So unsaon nimo na og bira upward dili gid pwede tungod sa F. Inanan. So 1 side na and then ratio and proportion na kay 0.63. Okay, moment at C prime. Okay, so sa moment sa C prime, wala ni ma-animate. Dili ka mag-cut, imo na po na ipa-rotate pareha ni. But again, dili ni siya ka-rotate tungod sa F na sad. So bisan saon nimo na og rotate, di gini siya mo-move. So kini na lang. So pag rotate na, maana ni siya. Tapos mo niyang 1 unit. Kay angle man na between sa duha ka segments. Acute angle ba? So 1 and tangent niya rise over run naman kay horizontal na x, si x 6 po ni 6 eh. Horizontal na 6, 6 ning vertical nimo. And then ang 3.8 is kining ratio and proportion. This one, influence lines for shear in the beam at point D prime, which is 2 meters to the right of D. There, 2 meters. Sige. Analyze na to. Pag-cut na to din na part, i-push na to ning kining left, i-push na to downward. So, ang kining nga segment nga C, D o D prime, pag push sa D prime downward, maana ni siya. Okay? Mo-rotate siya. Tapos EBC, mo-rotate pod. Ana ba siya? So, EBC, CD, D prime. Kining sa right side, pwede ni siya i-push nimo. Kay mo-rotate mo na sa E. So, baka mo-swing na siya, maana na siya. Pero ang yung EF, dili gid siya pwede kay tungod sa F. Mao na resulta.
So, push sa D prime, ma-rotate na diya, and then EBC then ma-follow. Ang vertical distance ani na point og kana mao nang 1. Okay. So, and then values 0.6 o 0.4 makuha na nimo kay y ni siya y1 tapos y2 mag-slope man ka. Ang angle ani o kanang angle same ra na sa. So pwede ka mag-tangent like opposite over adjacent, or shall we say ratio and proportion. Example inani y1 is to 3 kay 5 man, di ba? y1 is to 3, y2 is to 2. So makakuha ka y1 in terms of y2 or y2 in terms of y1. After that, ang sum nilang duha kay 1 man. So y1 plus y2 is 1. So you'll have two equations with two unknowns. Makuha nimo ang y1 o y2. Pero ang akong teknika ni, ang shortcut ani is kung sa tong segment nga na break nimo, like kini DE mo ni ang segment nga nabungkag 5 man na ano. So ang pagkuha ani or this one, ang pagkuha aning 0.6 is kini lang pila length ana 3. I-divide ayon ana 5 na 0.6. Tapos kini 2 man siya. 2 divided by 5 na kay 0.4. Yan na lang. Kay malangan mo ka itong y1, y2. Malangan ka. So, inanaon ra pag share ang kaon. And then this one, ratio and proportion. Kini 1.6 o 1. And then internal movement at D prime, i-rotate na po na nimo, i-rotate nimo. Kini ma-rotate ni. Ma-rotate na siya. And then kini DE, ana, and so mo ni siya. 1 unit rotation niya. So kung yun sa pagkuha ng 1.2, inani nila sad, ang kining angle dire, let us say theta, tapos kini alpha. Kung mag-draw ka horizontal line sa D prime, theta ni alpha man sad ni. So na kay theta plus alpha equals 1. Kung ano din mo theta dire, so suppose y ni, kini 1.2 y, yun. Y over 2, mo man yung theta. Wala ni tangent kay for very small angles, tangent of the angle is approximately equal to the angle. So kini imong theta is y over 2. Ang imong alpha, y over 3. I-add na nimo dire, theta plus alpha equals 1 man. So y over 2 plus y over 3 equals 1. And you simplify, na kay y na 1.2. Pero ang shortcut ana is, kung consider nimo niya, kini nga, kini mao ni ang duha ka points no, D ug E. L ni siya, DEL. Tapos gikan sa first point paingon diha, E na siya. Sumuga sa triangle, E ni siya. And then ang ikaduha is B. Tapos L. So ang Y niya nga value is E times B divided by L. So that would be 2 times 3, that's 6 divided by 5, and that's 1.2. And then by ratio and proportion, nakuha ni mo ni 4.8 negative, and then 3 also.
So, inani ra ang pag-draw sa influence lines using the Mueller-Breslau principle. Okay. I hope na may nasabtanan eh. Thank you.